meron siyang hindi magandang feedback. Unang-una, malakas sa konsumo yung ganito. Pangalawa, nagiinit ng sobra kasi nga kulob. Ito yung type na mechanical relay. So, ganitong itsura niya sa loob. Before, binubutasan ko siya. Yan, binubutasan ko, dinidrill ko siya. Yan po itsura niyan. Kulob na kulob siya. So malakas siya sa konsumo sa baterya. Okay? So ngayon, ang ginawa ko ay in-improve ko siya. So ang gagawin nyo, yun po ang isi-share ko ngayon. May gagawin lang po kayo dito sa loob ng inverter. Dito po sa mechanical switch niya, dito po sa side na to, meron po siyang mechanical switch. So make sure po na naka-off position siya. Off. So ito, tanggal na yung takip niyan, tinanggal ko na. Kinabitan ko lang ng isang screw. Okay, yan. So tanggalin ko. Okay. So i-zoom ko para makita nyo maigi. So ito po yung pinaka-front niya na kung saan handito po nakalagay. Ito po yung mechanical switch niya. Okay? So kuha lang po kayo ng tester. Okay. Yan. Set lang po sa continuity. Yan. O ohms. So yan. Umilaw ng green. So ngayon, itetester natin. Ito yung positive side. Ito po. Yan. Ito pong positive side. Yung lagayan mismo ng battery. Yan. Turo ko lang. Yan. Yung positive side. Okay? So ilalagay natin dyan. I-zoom out ko lang po para makakita ng buo. Yan. Alright. So ilagay natin yung isang test rod dito sa positive. And then dito sa mechanical switch niya. Ito po yung switch. Ito po yung likod. Dalawa lang po yan. Yan. Tignan po natin kung saan dyan yung tutunog. So, zoom ko po ulit. Okay? Yan. So, ito po yung dalawa kung nakikita nyo. So, kailangan make sure na naka-off position siya. Yan. Off position. Okay? So, i-tester po natin. So, titignan natin ito kung magi-green. So, hindi siya nag-green dito sa kabila. So, dito siya nag-green. Okay? Dito po sa side na to. Dito wala siya. So, ang gagawin natin, doon po sa wala, doon tayo maghihinang ng isang wire. Okay? Okay, so ditong side na to, tayo maghihinang. So, lagyan ko muna ng tingga ito. So, yan. Meron na po. And then, dito natin siya ilagay. Okay? Hihinang lang po natin. Yun. So, ditong side siya nakahinang. Okay? So, ilusot lang natin yan dito sa isa sa mga butas. So, yan. Na-screw na natin. So, i-zoom out ko lang. Yan. Okay? So, yan. Naka-usli na siya. Pwede na natin siyang takpan. So, make sure lang na hindi malalaglagan siya ng mga kung ano-ano para iwas. So, itong isang wire, ito po yung papasok sa LBD. Okay? So, kukuha po ako ng isang LBD. So, ganito po yung tsura ng LBD. So, ditong side, may makikita po kayong sign na positive at sa kabila naman negative. So, sa positive din lang po ilalagay. Huwag po kayong magkakamali dito dahil masisira po ang ating inverter. May puputok po na fuse dyan. So, ganyan lang po ang ginagawa ko. So, sa ganung paraan, gumagana yung LBD natin. Kung anong set point natin na iset sa LBD, let's say, for example, 11.9, 11.5, papatay niya na yung yung inverter. So, ang reconnection niya is 13.5, bubuhayin niya uli yung inverter. Sa ganon, tumagal yung ating battery. So, ganun lang. Yun lang mga katronics, no? Pakishare ng ating video, papalaw na rin ng malupitan. At for the next video, mag-upload pa ako ng mga bagay na pwede nating matutunan sa mga gusto mag-DIY. Yun lang po mga katronics, no? God bless.